Magandang araw mga karelasyon. Ang pag-uusapan natin ngayon ay mga tips para mas maging blooming ka araw-araw. Ito yung mga sikreto para mas magmukha kang fresh, masaya, at glowing kahit anong oras ng araw. So, kung interesado kang malaman ang mga ito, manood ka. So, huwag na tayong magpaligoy-ligoy. Number one, piliin ang tamang lalaki. Alam nyo ba mga karelasyon, isa sa pinakamalaking dahilan kung bakit blooming ang isang babae ay ang uri o klase ng lalaking kasama niya. Kung ang lalaki ay supportive, marunong mag-appreciate, marunong magbigay ng effort at respeto, minamahal siya, hindi siya sinasaktan, natural na lalabas ang ganda ng babae. Kasi ang babae, kapag minamahal ng tama, para siyang halaman na namumukadkad, para siyang bulaklak na biglang umuusbong yung mga petals. Nag-glow up siya. May babae na simple lang sa panlabas, pero noong nakahanap siya ng partner na maalaga, marunong magbigay ng papuri, napapansin ng karamihan na gumaganda siya. Lagi siyang masaya at literal na blooming ang aura niya. Bakit nangyayari ito? Dahil hindi niya pinoproblema ang relasyon niya. Ang nangyayari sa kanya ay kasiyahan, peace of mind, at kilig ang nararamdaman niya sa kanyang karelasyong lalaki. Kaya mga babae, tandaan, kung mali ang lalaking pinili mo, kahit anong skincare at makeup ang ilalagay mo dyan, magmumukha ka pa ring haggard. Okay? Lalabas pa rin sa mukha mo ang pagka-stress at pagod. Kaya napakahalaga ang tamang pagpili mo sa magiging katuwang mo sa relasyon o buhay. Number two, siguraduhin na masaya ang love life at intimacy niyo. Kailangan sa point na ito, meron ka ng partner. Ang intimacy ay hindi lang tungkol sa physical. Kasama din dito ang komunikasyon, emotional closeness at mga lambingan ninyo. Kapag kumpleto ang mga ito, mas relaxed ang katawan, mas kalmado ang isipan, at lumalabas yung confidence mo bilang babae. Kung napansin ninyo, ang mga babae na masaya sa kanilang partner at sagana sa pagmamahal at intimacy, yan talaga ay masaya. At kapag masaya ang babae, normal na mas gumaganda siya. Nakangiti yan. Yung itsura niya, literal, na blooming na blooming. Kaya hindi talaga maipagkakaila na kapag ang babae ay masaya sa relasyon, sagana sa pagmamahal at intimacy, sigurado na maganda ang itsura. Blooming na blooming, fresh na fresh. Tila ba may spark ang mga mata. So ano pa ba ang hahanapin mo kapag ikaw ay nasa tamang lalaki at ikaw ay masaya at sagana sa pagmamahal? Ang sikreto dito, kapag fulfilled ka emotionally at physically, natural na nagiging blooming ang aura mo. Number three, kumain ng tama. So, literal na ang nasa isip nyo ay pagkain. Tama, pagkain. At may isa rin na pwedeng i-associate sa bagay na ito. Pero umpisahan muna natin sa literal na pagkain. Kapag healthy ang kinakain mo, sigurado na healthy ang katawan mo. Makikita agad ito sa balat, sa buhok, at sa energy levels mo. Kapag puro junk o puro basura ang mga kinakain mo, pansinin mo yung katawan mo. Puro pimples, acne, pagod ka kahit kain ka ng kain. At parang wala kang gana. Yung itsura mo, tamad na tamad. Ganon yun kapag ang mga ipinapasok mo sa katawan mo ay mga pagkain na walang kwenta or junk. At dito na tayo sa pagkain na paborito ng lahat. Alam nyo, sa isang relasyon, dapat ginagawa nyo ang bagay na ito para mas maging matatag
mas ma-experience ninyo ang kakaibang kasiyahan sa intimacy, sa pagmamahalan ninyo. So, bilang mag-partner, gawin nyo ang bagay na ito. Sigurado na mas masisiyahan ang babae. Ito ay nagbibigay ng kakaibang karanasan, kakaibang pakiramdam, at kapag ang babae ay masaya, sagana sa ganitong ginagawa ng lalaki sa kanya, sigurado na yan ay mas nagiging blooming. Kaya sa mga mag-partners dyan, sa mga lalaki, gawin mo ito sa kanya. Number 4, celebrate little things kasama ang partner. Alam nyo ba na ang pagiging blooming ay hindi lang nakukuha sa malalaking bagay? Kapag marunong kayong mag-celebrate ng mga tagumpay ng bawat isa, gaya ng promotion, mga achievements, o ang anniversary ng relasyon ninyo, napupuno ang puso nyo ng saya. At kapag masaya ang puso, kitang-kita yan sa mukha. At yan, blooming na ang magiging outcome niyan. Sa mga ganitong okasyon, hindi kailangang magiging extravagant or bongga. Mahalaga dito ay ang appreciation sa tagumpay ng bawat isa. At kapag ganito ang nangyayari sa relasyon, masaya. Ramdam na ramdam ng bawat isa ang suporta at pagmamahal. At dahil dito, ang after effect ay masaya at blooming na aura. Number 5, alagaan mo ang sarili mo. Self-care. Kahit gaano ka kamahal ng partner mo, kung hindi mo inaalagaan ang sarili mo, mahihirapan ka talagang mag-glow. Kasi kung ikaw ay burara, ikaw ay dugyot, hindi ka naliligo, hindi ka nagtututbrush, hindi ka naglilinis ng katawan, kahit anong saya ng relasyon ninyo, kahit napakabait, sobrang mapagmahal ang lalaki, nako, ano ang magiging itsura mo kapag gano'n? Kaya dapat nag-uumpisa ito sa sariling pag-aalaga mo sa mismong ikaw. Siyempre, ang self-care ay nag-uumpisa yan sa physical. Pero kasama rin dito ang mental at emotional balance. Kasi kahit inaalagaan mo ang physical na katawan mo, kung ikaw naman ay problemado lagi, stress ka lagi, baliwala yun. Mas nananaig pa rin yung tama ng masasamang elemento at vibes na dumadapo sa iyo. So, para ma-achieve mo ito, maglaan ng oras para mag-exercise. Kahit 20 minutes lang sa isang araw, okay? Sapat na tulog, napakahalaga ito para maging fresh ang itsura. Maglaan ka ng me time para ikaw ay makapag-rejuvenate, makapag-relax. Kapag masaya ka sa sarili mo, hindi ka naghihintay ng validation mula sa iba. At iyan ang tunay na dahilan kung bakit ka blooming. Number 6, maging contented at grateful. Maraming tao ang hindi blooming dahil laging may hinahabol. Mas magandang cellphone, latest na labas ng cellphone, mas sosyal na lifestyle, pero ang hindi nila alam, ang kakulangan sa puso ay lumalabas sa mukha. Kung marunong kang maging kontento at magpasalamat sa kung anong meron ka, mas nagiging payapa ang buhay mo. At ang peace of mind ay isa sa pinakamalakas na dahilan ng pagiging blooming ang aura. May mga taong simple lang ang buhay, pero makikita mo na blooming sila araw-araw dahil marunong silang maging masaya at magpasalamat sa kung anong meron sila. So sana ay nagustuhan nyo ang ating topic for today. Next story time, don't forget to subscribe.